Good morning once again. Yan. So, ang series po na tinatalakay po natin is about health habits. Alam niyo po kasi, mahalaga po sa Diyos yung ating kalusugan, both physically and spiritually. Kasi po, nilikha po tayo ng Diyos na may katawang may kaluluwa. Amen po ba? Kaya yung gusto niya, pareho tong nasa magandang kalagayan. So gusto niya na yung ating buhay ay maranasan na natin, maging ganap na dito pa lang sa lupa. Para pagdating po natin sa langit, bago natin makamtan yung buhay na walang hanggan na kanya pong ipinangako. So sabi nga natin, health habits. When we say habits, ang habits po are patterns of behavior acquired through frequent repetition. Sabi you call one thing a habit if it is repeated behavior and something you have accustomed to do. Ito yung nakakasanayan mo nang gawin. Yung tipong kahit walang mag-utos sa'yo, walang magpaalala sa'yo, kapag sanay ka na, di ba? Kapag sanay ka na, gagawin at gagawin mo talaga. So ang habit po, ito po yung nagiging lifestyle natin. So last week po, tinalakay ang word habit. Tama po ba? Nasa GLCM pa ako. Yan. So, dinil dito po yung importance of the Word of God in our lives. So by this time po, atin pong pag-uusapan is about the weeping habit. Ayan. So ano po ba ang sinasabi at nilalaman ng weeping habit? Kayo po ay makikibasa sa akin sa Colossians chapter 4, verses 2 to 4. Tayo pong lahat, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Let's pray, Lord. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sapagkat meron po kaming katiyakan na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At alam namin na kapag ang presensya mo ay nasa amin, kompleto ang aming buhay, Panginoon. And we are praying, Panginoon, to open our hearts, our soul, and spirit, Panginoon, as we listen to your voice, as we listen to your message. Lord, we are praying na anuman, Panginoon, mga space sa puso namin, Panginoon, maaring maging dahilan para hindi namin tanggapin ang iyong salita ay amin pong ibinubukas sa iyo, Panginoon. Fill our hearts, O God. Angkinin mo ang aming puso, ang aming buhay at ang buo naming pagkatao. Banal na Espiritu, inspire every one of us. We are praying na hindi lang kami ma-bless ng aming mga pandinig, kundi ang aming mga buhay ay maialay namin sa iyong salita. Lord, ikaw lang ang papupurihan, ikaw lang ang pasasalamatan, walang karapat-dapat para rito maliban sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang Colossians po, so alam na po natin, this is the letter of Paul. So si Apostle Paul po ay kumakatawan sa isang taong nakakaunawa o nauunawaan ng lubos ang patungkol sa panalangin at ang kapangyarihan nito sa ating buhay. So ibig sabihin, ang weeping habit po ay tumatalakay sa ating prayer life. Yan. Pag sinabi pong weeping kasi ito po ay pag-iyak or mas malalim, pagtaghoy. Yan. So, alam ni Paul ang importance ng prayer sa buhay. Alam ni Paul ang power ng prayer at ang magagawa nito sa buhay ng bawat isa. So yung panalangin po, yung prayer po ay part o bahagi ng buhay ni Paul. Kaya every time na magsusulat siya, hindi niya sisimulan sa panalangin para doon sa tao at sa church na kanya pong sinusulatan. So hindi niya po tinetake for granted yung prayer. So in fact, lagi niya po itong matyagang itinuturo sa mga tao na kanyang sinusulatan. Alam niyo po, sa buhay mag-asawa, para magkaroon ng healthy relationship, dapat meron po tayong tinatawag na isang healthy communication. Di ba? Importante po sa mag-asawa yung palaging nag-uusap. Palaging nagkukwentuhan. Di ba? Kamusta? Nag-uusap pa ba kayo ng Sino pong may asawa rito? Yung iba nangangarap pa lang. Yan. So, di ba, napaka-importante po ng magkaroon po tayo ng healthy communication sapagkat ito po ang magdadala sa atin para ang relationship tumatagal. Yeah.
So, ganun din po sa ating Christian life. Para maging healthy, dapat meron ding healthy communication line sa ating Panginoon. Sabi nga, pwede po tayong tawagin na Christian kahit hindi ka nagpe-pray. Amen po ba? Marami po bang Christian dito na hindi nagpe-pray? At least Christian pa rin kayo, no? Ayan. So, tulad nga sa pagiging mag-asawa, maraming mag-asawa pero hindi na po nag-uusap. Pagka ganito pong kalagayan, isang bagay po ang tiyak. Hindi na po maganda ang atin pong relationship. Alam niyo yung tipong magkasama kayo, magkatabi araw-araw pero iba kausap. May hawak na phone. Kasi iyon ang tinatanong, iyon ang kakwentuhan. Diba? Minsan na nga lang mag-uusap yung mag-asawa, nag-aaway pa. Yun lang. Yan. So, kamusta po yung communication nyo sa inyong asawa? Ha? Ha? Kamusta rin naman po ang inyong communication sa ating Panginoon? Yan. So, kung sa asawa mo pa nga lang, hindi na healthy, kamusta kay Lord? Ayan. Sabi po ni F.B. Mayer, the great tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. Ang sabi niya, yung malaking trahedya ng buhay ng isang tao ay hindi yung panalangin hindi tinugon, kundi ang panalangin hindi na itaas sa Diyos. Yung panalangin hindi na ibigay sa Diyos. Prayer should always be your first response, not your last resort. Huwag kang mag-pray lang kasi wala ka ng choice. Okay? Huwag kang mag-pray lang kasi wala ka ng matatakbuhan. Kasi ganyan minsan ang tao, kaya lang magpe-pray kasi may kailangan. Kasi wala na siyang makukuhanan o mahuhugutan ng pag-asa. Ang prayer ay hindi lang kapag may na-encounter tayong crisis sa buhay. Ito ay dapat na lifestyle natin anuman ang ating sitwasyon. In good times and in bad times, may bagyo man o payapa ang panahon, for better or for worse. Parang kinakasalang, no? For richer or for poorer. Ano kasunod? In sickness and in health. Ibig sabihin, as long as we live, prayer is a necessity. Habang nabubuhay po tayo, importante, mahalaga, kailangan po natin ang panalangin. Necessity po ang prayer. Hindi po ito bahagi lang ng programa. Hindi po ito pag nasa church mo lang ginagawa. Dahil dito, prayer is a must. Ito ay kailangang gawin, ito ay dapat dinedevelop natin bilang isang seryosong mananampalataya. So tatalakayin po natin weeping habit. The prayer habits that we should develop. Ano po ba yung mga habits? Sabi ko nga, pag sinabing habit, ito yung bagay na nakakasanayan mong gawin. Isang bagay na kung saan kahit walang mag-utos sa'yo, gagawin at gagawin mo. Minsan nga hindi ka na masaway doon sa nakasanayan mo na. Ang hirap ng alisin sa'yo ang isang bagay na nakasanayan mo na. So paano natin madedevelop at magiging habit ang prayer? The prayer habits that we should develop is number 1, the habit of dedicated prayer. Colossians chapter 2, sabi rito ng NASB, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ang sali ng New King James Version ay continue earnestly in prayer. Sa Tagalog yan, maging matyaga kayo sa pananalangin. So to sum it up, sa original Greek po, ganito po ang ginamit sa kanya originally sa Greek, continue steadfastly in prayer. So yung continue steadfastly ay isang word lang sa Greek na ang concept ay ang mga sumusunod. Una, persist in. Ibig sabihin, pag sinabing continue steadfastly, kailangan magpumilit ka. Kailangan magpunyagi ka. Kailangan magsigasig ka. Okay? Yun ang sinasabi na continue steadfastly. So, ibig sabihin, pag nag-pray ka, hindi nakapray ka lang ng isa, tapos na. Okay? Kung paanong nagtsatsaga ka para sagutin ka lang nililigawan mo, hindi mo siya tinitantanan, hindi mo siya tinitigilan. Okay?
Pangalawa, adhere firmly to. Ibig sabihin, mahigpit kang sumusunod. Remain devoted. Pag sinabing continue steadfastly, dapat nananatili kang tapat. Okay. Give unremitting care to. Pag sinabing continue steadfastly, dapat bigyan mo ng walang humpay na pangangalaga o pagpapahalaga ang prayer. So, ibig sabihin, ang dedicated prayer, to sum it up, may isang word na pwede natin pagsama-samahin ng lahat ng ito. Ang pinakamalapit na word dyan ay ang tinatawag po nating dedication. Okay. Sa 10 pag-mention ng word na ito sa New Testament, 4 dito yung ginamit in relation to prayer. Sa English Dictionary, the word dedication means, una, a feeling of very strong support for or loyalty to someone or something. So, ibig sabihin, pag dedicated ang isang tao, ito po yung pagkakaroon ng matinding suporta o katapatan mo sa isang bagay o sa isang tao. Okay? O, ibig sabihin, pagka meron kang dedication sa prayer, ibig sabihin, nagpapakita ito ng iyong katapatan. Pangalawa, adherence to something to which one is bound by a pledge or duty. Pagtupad ito sa isang bagay na kung ikaw ay parang nakatali ka sa isang pangako o responsibilidad. Isang bagay na hindi mo pwedeng takasan because you are bind. Okay. Dedication is to give completely. Ibig sabihin, ibibigay mo ng buong buo. So this word study shows us how powerful the habit of prayer is. That is why ang prayer na ito ay isang strong imperative. It is a strong command. Not something that we must feel in order to do, but something that we must do and the feeling about it, it will follow. Prayer is not an option. Sabi mo sa katabi mo, prayer is not an option. Kung ikaw ay isang believer ni Jesus, dapat ang prayer, hindi yan kung kailan mo lang gusto. Kung kailan ko lang feel mag-pray. Prayer is not an option kung ikaw ay mananampalataya dahil ang utos na ito ay galing sa Diyos mismo, sa ating Panginoong Hesukristo. Nakakita ba kayo ng pag-inutusan? Kung kailan mo lang gusto sumunod? Prayer is not an option, lagi mong tatandaan. Hindi kung kailan ko lang gusto, hindi kung kailan ko lang feel. Utos yan mula sa Panginoon. So paano itinuro ni Lord ang prayer sa kanyang gospel? So meron pong 2 halimbawa rito na gustong ipaunawa ni Lord sa kanyang mga disciples. Una ay sa Luke chapter 18, kung alam po ninyo yung story about the parable of the persistent widow. Okay. So ganito yung introduction ni Jesus sa verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Okay? Tinuro ng Panginoon sa kanyang mga disciples ang isang parable. Ito nga ang parable patungkol sa isang persistent widow. Kung alam niyo po yung story, siya po ay humihingi ng justice sa isang evil judge. Okay? Itong evil judge na ito, wala po itong takot sa Panginoon. Wala siyang pakialam sa mga tao na napagkakaitan ng katarungan. So itong babaeng ito ay pumunta sa evil judge na ito para humingi ng katarungan. Pero nakailang punta na siya at never siyang pinagbigyan. Instead, palagi po siyang pinagtatabuyan. Pero dahil persistent nga, hindi po siya tumigil. Inaraw-araw niya ito. At dahil inaraw-araw siya, nainis ang judge. At ibinigay sa kanya ang kanyang hinihingi kasi naririndi na siya, araw-arawin ka ba naman? So dahil sa persistency, sa dedication ng babaeng balong ito, nakamit niya ang hinihingi niyang katarungan. So ano po ang lesson dito? Hindi bibiguin ng Diyos ang mga taong dedicated sa pagtawag sa Kanya. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo nakakamtan. Ang isa ay nasa Luke chapter 11, the promise to those who are dedicated in their prayer. Luke chapter 11 verses 9 to 10. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives.
The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. So pagkatapos pong turuan ng Panginoon ang kanyang mga disciples on how they should pray. Ang context po ng passage na ito ay ganito, na kung yung mga masasamang ama dito sa lupa ay hindi nagkakait na ibigay sa kanyang mga anak yung mabubuting mga bagay na kailangan nila, gaano pa kaya yung ating Ama sa langit? Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Ang pinakikita at nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin, kapag nagpe-pray tayo, hindi tayo aalis sa presensya ng Diyos nang walang bit-bit ang ating mga kamay. So sa dalawang pagtuturong ito ni Lord ay mababakas natin ang idea ng dedication pagdating sa panalangin. Bakit ganito yung emphasis? Dahil maraming Christians, they take prayer lightly. Kaya kapag nagkakaproblema sila, nagtatanong sila, bakit nangyayari ito? Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Di ba lahat po ng sakit may cause? Tama po ba? Hindi ka naman biglang magkakasakit na lang eh. Minsan nga lang matagal mo bago mo malaman. Diba? Pero meron tong pinanggagalingan. Ito po ay pilit na tinetrace ng mga doktor sa pamamagitan ng mga laboratories, mga ultrasound, para ma-discover. At makikita po natin na kadalasan ang pinagmumula ng karamdaman ay isang bad health habit. Sa mahabang panahon na ito ang naging sanhi para makapag-build up ng isang malalang karamdaman. Pero may mga sakit na minsan kahit ang doktor mismo, hindi niya masabi kung saan ang galing. So, ibig sabihin, hindi lahat ng problema natin ay divine providence. Marami tayong problema na may cause na tayo rin minsan po ang may kagagawan. Yeah. Maaring minsan ito ay mula sa ating bad habit. Bad habit of not consulting God in prayer every day. Ibig sabihin, hindi okay ang hindi nagpe-pray. Sabi ni George Muller ganito, it is a common temptation of Satan to make us give up the reading of the word and prayer when our enjoyment is gone. As if it were of no use to read the scriptures when we do not enjoy them, and as if it were no use to pray when we have no spirit of prayer. Alam nyo, ang symptoms na ikaw ay may sakit, ay kapag nawalan ka ng ganang kumain. Di ba? Kahit anong sarap ng pagkain, pag wala kang gana, pilitin mo man, hindi mo ma-enjoy. Hindi mo makain kahit gaano pa kasarap, ka-favorite mo, kasi nga may sakit ka. So kapag wala ka ng gana, una, sa word habit, sa word of God, na pagkain ng ating soul, wala ka na rin gana sa weeping habit or prayer, sintomas yan na may sakit ka spiritually. Walang gana eh. Tuloy natin, the truth is that in order to enjoy the word, we ought to continue to read it, and the way to obtain the spirit of prayer is to continue praying. Pero alam mo, kapag gusto mo talagang gumaling, kahit wala kang gana, di ba, pipilitin mo. Di ba? Kahit wala kang gana, tutulungan mo yung sarili mo para lang gumaling ka. Maliban lang kung gusto mo lang mamatay, eh di wag. Di ba? Pipilitin natin. So dapat pag may sakit ka, may sintomas ka, wala kang ganang mag-pray, wala kang ganang magbasa ng Bible, wala kang ganang mag-church, sintomas yan. May sakit ka. Ngayon, kung wala ka ng gana, gusto mong gumaling, ayaw mo mag-church, umuulan, pilitin mo kasi gusto mo mabuhay. Ayaw mo mag-pray kasi wala kang ang gana, tamad na tamad ka, pilitin mo kasi gusto mo ngang lumakas. Kailangan yan. The less we read the Word of God, the less we desire to read it, and the less we pray, the less we desire to pray. Yung habang ayaw mo mag-pray, lalo kang mag-pray. Yung habang pinipigilan ka mag-church, lalo kang mag-church. Huwag yung nagpapapigil ka. Pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Tuloy!
The habit of praying is essential to spiritual health. And in order to make it a habit, it requires dedication. Doon nakikita ang dedication natin. A habit of dedicated prayer. Walang makakapigil. The prayer habits that we should develop is number 2, the habit of passionate prayer. Verse 2 pa rin po tayo. Sabi rito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ang salin po ng New King James ganito, continue earnestly in prayer, being vigilant. Sa Tagalog, lagi kayong maging handa. Diba? Lagi kayong maging mapagbantay. Passionate in prayer. Ito po yung example na ipinakita ni Lord. Jesus starts and ends His day in prayer. Alam niyo, tutusin si Jesus ba kailangan pa mag-pray? Pero still, sinisimulan niya at tinatapos niya ang kanyang bawat araw sa pamamagitan ng panalangin. Ibig sabihin, ganito po ka-importante ang prayer. Kaya even si Jesus, ganong kadaming time ang ibinibigay niya sa pananalangin. Ganito ang ipinakita niya sa kanyang buhay. Hindi lang ito isang regular habit. Ito po ay kanyang takbuhan o record sa lahat ng nagaganap sa buhay, sa simple at mabigat na sitwasyon. Nang si Jesus dumating sa time na naguguluhan siya, dumating sa time na parang ayaw ko nang ituloy ang ipinapagawa sa akin ng Panginoon ng Diyos Ama, nagpunta siya sa Gethsemane, nagpray siya. Anong prayer niya? Lord, not my will. Kasi sa kanya ayaw ko na pwede bang wag na lang? Pero sa prayer, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. Si Jesus, every time na matatapos ang bawat pagbiministry, humihiwalay siya sa maraming tao, pumupunta siya sa isang solitary praise. Ano ginagawa niya? Nagpe-pray. Bago niya pinili yung kanyang 12 disciples, naglaan siya ng panahon sa pananalangin. Sa pagharap niya sa temptation, nasa diwa siya ng prayer. Kapag kumakaharap siya sa mga criticism, sa mga pangiinsulto, nagpe-pray siya. Sa bawat simula ng araw, sa gitna ng paglilingkod, kapag napapagod, nagpe-pray siya. In short, lifestyle prayer ang kanyang ipinakikita. He was passionate in prayer. At dahil dito, kaya meron siyang taglay na kapangyarihan. Kahit siya po ay nasa katawang tao, yung kapangyarihang hindi kayang sukatin. Walang sitwasyon ng buhay na hindi siya nananalangin. At sa tuwing nagpe-pray siya, palagi po itong may passion. So kapag passionate tayo sa prayer, binubuksan ng Diyos ang langit. Ipinapakita ng Diyos yung direction na ating tatahakin. Yung prayer po, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag nagpe-pray tayo at passionate tayo sa prayer, nagkakaroon ito ng matinding impact sa buhay ng mga tao. Na ibubuhos natin sa Diyos ang laman ng ating puso. Napapanatili nating nasa tama ang ating pag-iisip at kontrolado ang ating damdamin sa mga panahon ng challenges at mamibigat na situation. Ang lahat ng ipinaparanas ng Ama kay Jesus during His earthly ministry. Bakit passionate si Lord? Dahil alam na alam niya, kilalang kilala niya kung sino ang kanyang tinatawagan. Kanina sa Luke chapter 11, yung kanyang mga disciples ay lumapit sa kanya. Sabi niya, Lord, pwede niyo po ba kaming turuan kung paano manalangin? Kaya ang introduction niya, this is how you should pray. Ganito kayo dapat manalangin. Ang tanong, hindi ba sila marunong mag-pray? I don't think so. Diba? Kasi po, practice ng mga Jew, bata pa lang po sila, tinetrain na sila ng mga magulang kung paano magpa-pray kasi religious sila Pero nang kasama nila si Lord, naobserbahan nila kung paano nagpe-pray si Lord, parang iba sa prayer nila. Kaya sabi niya, Lord, tuluan mo po kami
mag-pray. Na-realize nila, hindi pala sila marunong mag-pray. Kaya tinuruan sila ni Lord. Alam niyo kung ano yung wala sa prayer nila nang hindi pa nila nakakasama si Lord? Bakit kailangan nila magpaturo? Alam niyo kung anong wala? Relationship. Because prayer is more than activity. It is more than a habit. It is not religiosity. It is a relationship. Prayer is a relationship. Kaya sa pasimula ng prayer na itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples, ay ang pagtawag sa Ama, Our Father who are in heaven. Hindi ka pwedeng mag-pray ng totoong panalangin unless you have a relationship with the Lord. Halimbawa ganito, sino pong estudyante dito? Ayan. Ano pangalan mo, nak? Audrey. Audrey. Oh, maganda lang ako, pero yung pandinig ko hindi kagandahan eh. Si Audrey. Sino ho? Tatay dito, maliban sa tatay ni Audrey, yung hindi niya tatay. Walang tatay dito. Lolo. Si pwede pa tawagin tatay? Tatay, ano gusto niyo itawag ko sa inyo? Tatay Consi. Alex, ayan. Tatay Alex at saka si Audrey. Di ba nag-aaral ka? Magagawa mo bang manghingi kay Tatay Alex ng pambaon mo sa school? Allowance, project? Kasi Consi naman yan, no? Bibigyan niyo po ba siya kung manghihingi siya sa iyo? Kung araw-araw po siyang hihingi sa inyo. Ikaw nga gagawa mo bang humingi sa kanya araw-araw baon? Pamasahe, ganyan. Hindi. Bakit? Yung araw-araw na needs, pwede mo bang hingiin sa kanya na lang? Hindi ka naman mahihiya nun. Mahiya ka konti. At least kahit konti, mahiya, no? Di ba? Nakakahiya para sa kanya na humingi araw-araw kay Tatay Alex just because hindi naman niya yan tatay. Pero pag yung anak mo humingi sa'yo kahit araw-arawin ka, hindi nakakahiya. Parang galit pa nga yung anak pag hindi niyo binigyan, di ba? Anong punto? Prayer is a relationship. Hindi ka pwedeng manghingi, hindi ka pwedeng makipag-usap unless na meron kang relationship doon sa tinatawagan mo. Iyon ang kulang sa mga disciples nang hindi pa nila, ganun pala mag-pray. Iyon yung nakita nila, kasi nakita nila na si Jesus nagpe-pray sa Ama, may relationship siya doon sa tinatawagan niya, may relationship siya doon sa hinihingian niya. Nakakahiya naman kang manghingi kung hindi ka naman kaano-ano, hindi ka naman kamag-anak. So nakita nila na ito ang wala sa kanila. Hindi ka pwedeng mag-pray ng totoong panalangin unless you have a relationship with the Father. Ano ibig sabihin? Ulitin natin, prayer is a relationship. Hindi yan activity paglinggo. Kaya ang prayer inaalagaan. Ang prayer pinagyayaman kasi relationship. At iba ang passionate kapag nagpe-pray. Kaya kung hindi lang dapat maging habit mo to, kundi dapat gawin mo tong may passion. Ilagay mo yung buo mong sarili kapag ikaw ay nagpe-pray. Ang passionate prayer ay hindi po pahabaan at paiklian. Hindi po ito yung ganda ng salitang gagamitin. Hoy sis, ikaw mag-pray ha, kasi ang galing-galing mo mag-English. Hoy sis, ikaw mag-pray kasi ang lalim mo magsalita. Parang pag ikaw nagpe-pray, pakiramdam ko nasa langit na ako. Okay. Ang prayer po ay wala sa haba, wala sa ikli. Wala rin sa lakas, wala sa hina ng boses. Hindi po ito palakasan ng iyak. Hindi porke mahabang umiyak, ibig sabihin passionate niya sa prayer. Pag nakarinig po kayo ng ganong prayer, yung ubod ng lakas, madam po, maraming utang yun. Iba siya mag-pray, no? Yan. Pinaparinig lang sa'yo. Lord! Yan.
Ang passionate prayer ay isang totoo, sincere, mula sa puso, walang alinlangan, buong pananalig sa Diyos, buong pagtitiwala na pagbubukas ng iyong kalooban sa Diyos. Sabi ng James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Okay? Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Sabi ng New King James, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Ang epektibong, pag sinabi pong fervent, is having or displaying passionate intensity. Taimtim, maalab, mas epektibo. Sabi, the effective, fervent prayer of a righteous man avails. Mas maraming nakukuha. Yan, di ba? Diyan kayo magaling. Yung mas maraming na-avail. Yeah. At sabi ni Lord, mas maraming maa-avail kapag ang prayer fervent, passionate ang panalangin. Pangatlong bagay, the prayer habits that we should develop is number 3, the habit of thankful prayer. Okay. Isang panalangin mapagpasalamat. Verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Si Paul po ay consistent sa aspect na ito ng prayer, yung pagiging thankful. Lagi po nating makikita sa kanyang mga sulat, hindi siya nagsasawang ulitin ito sa bawat sulat niya sa mga mananampalataya sa iba't ibang dako, sa iba't ibang sitwasyon, at sa iba't ibang dahilan. Ito yung ilan po sa mga churches at tao na kanyang sinulatan at ang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Sa mga taga-Efeso, in Ephesians chapter 5 verse 20, ganito sabi niya, and give thanks for what? For everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Okay. Sa mga taga-Philippians, ganito sabi niya, 4:6, do not be anxious about anything. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Do not worry about anything. But in every situation, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, by prayer and petition with thanksgiving. Sa halip na mag-alala ka, anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, imbis na magreklamo ka, ang gawin mo, dalhin mo sa Diyos ng iyong mga panalangin na mayroong pasasalamat. I-present mo yung request mo sa Diyos. So, sa halip na mag-alala, pag pala may pinag-aalala ka, pag may bagabag ka, pag may hindi magandang sitwasyon, ang ginagawa, nananalangin may pagpapasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians, sa kanyang mga sulat sa Thessalonica, give thanks in all. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pangyayari. Ibig sabihin, pag sinabing sa lahat ng pangyayari, maganda man o hindi kagandahan sa paningin mo ang pangyayari, give thanks. Hindi naman kapasalamat yung kalagayan ko ngayon, Pastora, wala nga kaming kakainin mamaya. No! In all circumstances, give thanks. May sakit nga ako. In all circumstances, give thanks. Wala nga akong trabaho. In all circumstances, give thanks. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ang kalooban ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo, hindi magreklamo. Ang kalooban ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo, ang tayo'y laging magpasalamat. Sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang sinasabi mo, sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi po tayong nagpapasalamat sa Diyos. Meron din po siyang binanggit kay Timothy sa kanyang sulat sa 1 Timothy chapter 4, verse 4. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is
receive with lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay mabuti. Tingnan mo yung katabi mo. Kasama yan sa mabuti na ginawa ng Panginoon. Wala tayong dapat i-reject. Sa halip, dapat tanggaping mayroong. Yan. Sabi mo, Lord, salamat sa katabi ko. Yan. Everything God created is good. So yung panalangin may pagpapasalamat ay nagpapakita sa Diyos ng mga bagay na ito. Prayer of thanksgiving demonstrates, number one, dependence on God. Kapag po tayo ay nananalangin na may pagpapasalamat, nagpapakita po ito ng atin pong dependence sa Diyos. Pagpapakita to ng ating pagtitiwala sa Diyos. Having a right relationship with the Lord. So prayer of thanksgiving demonstrate having a right relationship with the Lord. Sabi ko nga kanina, ang prayer is a relationship. That is why kapag po tayo ay nananalangin may pagpapasalamat sa Diyos, ito'y pagkilala na meron tayo yung tamang relasyon, meron tayong tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Prayer of thanksgiving demonstrates attitude of gratitude. Ito po'y pagpapakita ng ating tamang attitude sa ating Panginoon. Prayer of thanksgiving demonstrates humility and surrendering to God. Pagsasabuhay po ito ng ating pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Diyos. Kasi kapag nagpe-pray tayo, ito po ay pag-amin natin na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Nagpapakumbaba po tayo at isinusuko natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Kasi yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Yung hindi mo magagawa ng Diyos. At yung imposible sa'yo, posible sa Diyos. Di ba kapag meron tayong taong binibigyan o tinutulungan, tapos yung tinutulungan mo ay, yung very appreciated ka. Di ba? Pinapasalamatan ka, hindi ka niya nakakalimutan, lahat ng ginawa mo, lagi ka niyang inaalala. Di ba? Ang sarap sa feeling. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. At kapag ganun yung binibigyan mo, di ba? Gaganahan kang bigyan ulit. Yeah. Yeah. Gusto mo silang i-bless kaysa sa mga taong parang hindi ka na pinansin after all. Ngayon isipin mo, kung tayo na tao, natutuwa tayo, ang ganda ng pakiramdam, ano kaya ang pakiramdam ng Diyos kapag po tayo'y nagpapasalamat? Kapag tayo'y nananalangin na mayroong pagpapasalamat. Di ba tayo bilang mga magulang, tinuturo natin sa anak, matutong magpasalamat. Yung kapag inabutan, sabihin mo, thank you. Di ba? Gusto natin, maging buhay nila at makasanayan po nila yung pagpapasalamat. So, wag lang po nating maging habit ang prayer. Dapat, ang maging habit mo ay thankful prayer. Alam niyo po yung pagiging thankful, iyan po yung sikreto ng masayang tao. Kapag po kasi yung tao ay masaya, nagiging thankful siya. Kapag ungrateful ang tao, hindi masaya kahit ano ibigay mo. Puro reklamo. Madali mo pong makita pag ang puso ng tao ay ungrateful or thankful sa Panginoon. Parang ganito, masasabi mo ungrateful at saka thankful. Halimbawa, sumakay ka ng jeep. Sino po rito yung sumasakay sa jeep araw-araw? Ayan, yung mga nagtatrabaho. Yung sisigaw yung tatlo pa. Kaliwa kanan. Pero pag sumakay ka, hindi ka na halos magkasya. Naranasan niyo po ba yun? O ako lang. Ayan, 3 pa raw. Punta ka naman. Pagsakay mo, grabe sumandig na lang yung masabi lang na nakaupo ka. Bira naman itong to. 3 pa raw, 3. Hindi mo pala akong kasya. Init-init. Ang katabi ko pa, may putok. Grabe naman. Dapat nga nagpasalamat siya kasi pinagpawisan yun ng katabi niya. Pero pag grateful ka, Lord, salamat kasi nakasakay ako ng maayos. Makakauwi na ako. Lord, thank you kasi iingatan mo ko. Amen po ba? Ayan. Alin ka sa dalawa pag sumasakay ng jeep? depende sa mood. So pag thankful ang puso ng isang tao,
Kahit maliit na bagay na a-appreciate niya. Ipinagpapasalamat niya. Hindi mo kailangan ng malaking deal sa buhay, ng big deal para maging thankful. Kundi sa maliit na bagay pa lang, Lord, salamat. Kasi sa umaga ito, buhay pa ako, malakas po ako. Magagawa kong magtrabaho, maaalagaan ko yung mga anak ko. Diba? Hindi kailangan makaranas ka muna ng himala bago magpasalamat. But in everything, in every circumstances, we give thanks. Dapat maging habit ng isang Kristiyano ang thankful habit. Pang-apat, the prayer habits that we should develop is the habit of intercessory prayer. Okay, verses 3 to 4 ng Colossians po na atin pong tinatalakay. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So, hiniling ni Paul dito sa mga taga-Kolosas na ipanalangin siya na magbukas ng pintuan ng Diyos para patuloy, malaya at malawakan niyang maipangaral ang mabuting balita. Ang intercessory prayer ang ipinapagawa ni Paul sa kanila. Paul requested to intercede for him. Sabi, ipag-pray niyo kami na magbukas ang Diyos ng maraming pintuan para yung mensahe ng Panginoon ay maiproclaim namin sa marami pang mga tao. Ang simpleng meaning po ng intercessory prayer, ito po yung pagpe-pray mo para sa ibang tao. Ang isang mature na Christian, mas masayang ipag-pray ang ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Kasi sa intercessory prayer, dinadalangin natin na maganap ang kalooban ni Lord sa buhay nila. Okay. May mga halimbawa po sa Bible referring to the example of our Lord Jesus when it comes to intercession. Isaiah 53 verse 12, for he bore the sin of many and made intercession for... Ayan. So, dinala ng Panginoon ang lahat nating mga kasalanan at siya po ay namagitan. Siya po ay nanalangin para tayo ay patawarin. Si Jesus ay nag-intercede din para kay Peter. Luke chapter 22 verses 31 to 32. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Alam nyo, yung mga shaking and sifting sa ating buhay, hindi yan galing sa Diyos. Okay. Pero, inalaw ng Diyos, hindi kayo po susubukin ng dyablo na hindi siya nahingi ng permiso sa Diyos. Sabi nga dyan, Simon, 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 makinig ka. Hiniling ni Satanas na ikaw ay subukin. Okay. Hiniling ni Satanas na, pag sinabi po kasing shift, salain eh. Di ba? So, sabihin, nagpaalam naman. At pinayagan ni Lord. Ito yung time na si Jesus ay malapit ng ipako sa krus. Datakipin na siya. Sabi ni Peter, dadaan sa ibabaw ng bangkay ko, hindi ka nila makukuha. Ganon siya kayabang. Yan. Kaya ito ang sagot sa kanya ng Panginoon. So katulad na sinasabi ko, ang shaking at shifting ng buhay, hindi po galing sa Diyos, pero inaalaw ng Panginoon. Hindi tayo susubukin ng dyablo nang hindi nahingi ng permiso sa Diyos. Pero ang maganda nun, bago pa man mangyari yon, sabi ni Lord kay Peter, I have prayed for you, that your faith may not fail. Sabi niya, Peter, pinag-pray na kita. Para yung pananampalataya mo wag bumagsak. Para yung faith mo, kahit may pinagdadaanan ka, hindi mawawala para hindi ka manghihina. Hindi ba't napakagandang assurance na kung may shaking and shifting na dumating sa ating buhay, tapos alam mo that someone is praying for you. At mas masarap na isipin that Jesus was there interceding for us to the Father. Parang ganito po yan.
Sino bang kilala ko rito? Si Sweet na lang. Para masarap banggitin yung pangalan. Yan. Sweet eh. Yan, di ba? Sabi ni Lord ganito, sweet, sweet, di ba napaka-sweet? Ah, Satan has asked to sift you. Yan. Sweet, sweet, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin ka. Pero wag kang mag-alala. Kasi pinag-pray na kita. Pinag-pray ko na pagdating ng araw na yon, yung faith mo hindi manghina. Hindi bumagsak, hindi mawala. But I have prayed for you, sweet, that your faith may not fail. And when you have turned back, pagbalik mo, strengthen your brothers. Kapag nakabalik ka na, kapag okay ka na, palakasin mo yung mga kapatid mo. Palakasin mo sila. Ganyan si Lord mag-intercede para sa atin. Very personal. Inalaw ng Panginoon na ikaw ay subukin. Inalaw ng Panginoon na ikaw ay yanigin. Inalaw ng Panginoon na ikaw ay salain. But He prayed for you that your faith may not fail. At kapag nakabalik ka, kapag nakatayo ka na uli, palakasin mo ang iba. Patatagin mo ang iba. Jesus is interceding for you. Si Jesus ay nag-intercede din even sa mga taong nagpahirap sa Kanya. Even doon sa mga taong nag-insult sa Kanya at nagpako sa Kanya. Anong last word ng Panginoon? Luke 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mamamatay ka na, pero yung mga tao na gumawa sa iyo ng masama, sila pa rin yung pinagpe-pray mo. Ang panalangin mong patawarin sila ng Diyos, hindi siya nanalangin na sumpain sila, nakainin sila ng lupa sa ginagawa nila, pero ganun mag-intercede ang Panginoon, puno ng pag-ibig. And even for us, hindi ka pa man lumalapit sa Panginoon, hindi ka pa man nananampalataya, pinag-pray ka na ni Lord, alam mo ba yon? Hindi ka pa nakakarating ng GLCM, pero pinag-pray ka na ni Lord. John 17 verse 9, I pray for them. I am not praying for the world, but what? For those you have given me, for they are yours. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon, bago ka pa man manampalataya, pinag-pray ka na ni Lord. At kahit ngayon na si Lord ay nasa langit na, hindi pa rin siya tumitigil na mag-intercede para sa atin. Romans 8 verse 34, Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also hindi pa tapos si Lord. Hanggang ngayon, imagine, si Lord ay patuloy na nag-i-intercede para sa bawat isa sa atin, para sa iyo at para sa akin. Kaya dapat wala tayong ipagmalaki sa buhay kahit yumayaman ka, umuunlad ka, nagtatagumpay ka sa iba't ibang aspeto ng buhay. Alam mo, kaya mo nararanasan ng mga yan ay dahil sa favor ng Diyos sa iyo. Dahil mayroong Kristo, may Jesus na nag-i-intercede para sa iyo sa Ama. At dahil diyan, dapat tayong ma-encourage na maging habit ang pananalangin. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Para sa mga ibang tao rin naman. Kahit sa mga kaaway mo, ipag-pray mo sila. Nakunin na sila ni Lord. Ay, wag naman. Yeah. Wag ganun ang prayer. No. Yeah. Ipag-pray mo na makakilala rin sila kay Lord para hindi ka na inaaway. Kasi baka sundin niyo ako eh. Alam niyo, ito po yung maganda sa intercessory prayer. Kapag ginagawa mo to, ang maging other-centered, hindi self-centered ang prayer natin. Kasi inaalala po natin higit ang ibang tao kaysa sa ating mga sarili. Kapag hinihiling mo na maganap ang kalooban ni Lord,
at ma-expand ang gawain ni Lord, gagamitin ka niya sa mga kaparaanan na hindi mo akalaing magagawa mo. Ang pananalangin para sa iba ay isang epektibong paraan upang ikaw ay mag-grow. Mag-mature ng tunay at ma-discover mo yung pagkatawag ni Lord sa iyo para sa mas specific na paglilingkod. Okay. Ito po si Mama Rachel. Kilala niyo po ba yan si Mama Rachel? Pakilabas mo nga yung picture. Ayan. Kilala niyo po ba yan? Yan. Mama ko po yan. Ako po, yan. So, noong 1980s po, ito po ay isang Norwegian housewife. Ang pangalan niya po ay si Mama Rachel po siya kung tawagin. Okay. At nalungkot po siya ng sobra nang mamatay yung kanyang asawa, which is a pastor. So, pakiramdam niya, nang nawala na yung kanyang asawa, parang tumigil na yung mundo. Araw-araw, nakapokus siya dun sa kanya pong pagmumorn. Isang araw, napanood niya sa TV yung tungkol sa mga taong nakatira mismo sa literal na mga bundok ng basura doon sa Payatas, yung Smoky Mountain kung tawagin. So naisip niya, naaawa siya sa sarili niya, samantalang may mga tao palang gaya nila na mas mayroong kahabag-habag na kalagayan. So nag-umpisa po siyang mag-pray para sa mga pamilyang ito. Sa kape-pray po niya, namalayan niya, gumagawa na siya ng paraan para makatulong sa kanila. And to cut the long story, nakarating po siya sa Manila noong 1998. She was 60 years old then. Pinuntahan niya po yung bundok ng basura at ang mga taong naroon na kanyang pinag-pray. At doon nagsimula ang lahat. Nakapagtayo po siya sa tulong ng mga sponsors na generously ay nag-contribute ng isang ampunan para sa mga bata at matatanda na walang pamilyang kumakalinga. Okay. Ito po ay nandun po sa Navarro, sa Gentry, ang tinatawag na Mama's Hope Haven of Norway. Yung pong church na pinanggalingan ko, matagal po kaming naging beneficiary nito ng mga school supplies. Kaya yung panganay ko, si Nicole, ilang taon din pong nakatanggap ng ng school supplies mula sa Mama's Hope Haven of Norway. Yung katabi niyo, meron na rin po rin siyang hospital, yung Mama Rachel. Yan. Kaya pag merong nung na-confine si Tim, doon ko dinadala sa Mama Rachel. Katabi ng ampunan nila doon sa Navarro. So nakapagtayo na rin siya sa Imus ng Lying-in Clinic at ampunan ng mga batang isisilang na walang pamilyang uuwian. So nagtayo na rin siya ng mga daycare center sa iba't ibang dako ng Cavite. Nakapagkaloob ng scholarship sa mga kapos-palad na estudyante. Nagbibigay po siya ng libreng mga gamit sa eskwelahan. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, sa elementary at high school students sa maraming bahagi ng bansa, taon-taon po nila itong ginawa. So bago siya namatay, nakapagtayo siya ng hospital. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Isang depressed plain housewife na nag-umpisang mag-intercede ay nakagawa ng isang dakilang paglilingkod na hindi niya inakalang magagawa niya. So hanggang ngayon, kahit wala na siya, nagpapatuloy ang mga sinimulan niya. Ang prayer habit ay hindi naglalayo na maging religious tayo. Kundi ito po yung magbubukas sa iyo ng mga pintuan patungo sa direksyon na hindi mo akalaing iyong tatahakin. Sa pamamagitan nito, magmamanifest sa iyo ang pagkakaroon ng tunay na kabuluhan ng buhay na nakaugnay kay Kristo. If you want to grow more, if you want to see what God is doing more, if you want to be used by God, all the more, search your heart and ask. Bukod sa mga pinagpe-pray mo para sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay, ano ang pangangailangan na nakikita mo? Anong grupo o kalagayan ng mga tao ang meron kang burden na ipag-pray? Kung may kakayanan ka, saan mo gustong gamitin ang kakayanan ito? Sino yung mga taong gusto mong pag-ukulan ng iyong paglilingkod? And to start with, make your practice to do intercessory prayer. Ano po ang ibubunga sa atin ng prayer habit? What will be the result of our prayer habit in our life? Una, prayer helps us take our burdens more seriously. Magkakaroon ka ng ownership. Lalalim ang iyong partnership sa Diyos. Magiging aware ka kung paano tumutugon si Lord. Masasaksihan mo firsthand ang demonstration ni Lord ng my thoughts are higher than yours and so my ways. What will be the result of prayer habit in our life? Pangalawa, prayer habit
enables us to wait on God's will to be done according to His timetable. Ang praying and waiting ay sinani mo sa Bible. The enemy of prayer is doubt and lack of patience. In prayer, God will show you how He makes everything beautiful in His time. Pangatlo, prayer habit trains us to see with our spiritual eyes. Meron pong story sa 2 Kings chapter 6. Ang prayer niya, para dun sa kanyang servant, hiniling ni Lord na buksan ang spiritual eyes ng kanyang servant kasi lulusubin sila. Natakot siya. Pero sabi ni Elisha, Lord, buksan mo po ang kanyang mga mata. At pagkatapos ng panalangin niya, nakita niya ang napakaraming mga hukbo. At nawala yung kanyang takot. Lumakas ang kanyang loob. Yung hindi nakikita ng kanyang physical na mata, binubuksan ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Pang-apat, prayer habit realigns our hearts to the will of God. Kapag po tayo ay nagpe-pray, kapag po tayo ay nananalangin, ina-align natin ang ating puso sa kalooban ng Diyos. Kasi most of the time, ang gusto ng Diyos, hindi natin gusto. Ang kalooban ng Diyos, hindi natin kalooban. Pero pag nagpe-pray tayo, natutunan natin. Kabilang dito yung pagtutuwid ng ating isipan, ng ating damdamin, ng katwiran at ng mga likong prinsipyo. Panglima, prayer habit produces courage for us to move forward. Ang prayer habit po ay maghahatid sa atin closer and closer to God. Until maramdaman natin na kasama natin siya, na nananatili tayo sa Kanya, at kapag nanatili tayo sa Kanya, walang hindi natin kayang gawin. Walang hindi tayo magagawa. Wala tayong hindi maa-accomplish. Kapag kasama natin siya, hindi ka pang hihinaan ng loob. Kahit gaano kahigante at marami ang nakatira sa lupaing ipinangako ng Diyos na iyong aangkinin, hindi ka aatras. Hindi ka titigil. Isa lang ang direksyon mo, to move forward. Sabi ni S.D. Gordon, the author of 25 devotional books, the greatest thing anyone can do for God and man is to pray. It is not the only thing, but it is the chief thing. The great people of the earth today are the people who pray. I do not mean those who talk about prayer, not those who can explain about prayer, but I mean those people who take time and pray. As far as God is concerned, seryoso ang issue ng prayer para sa atin. As far as the Bible is concerned, seryoso ang pagtuturo nito tungkol sa pananalangin. As far as the men and women of God whom God had chosen, seryoso ang halimbawa ng pananalangin na ipinakita nila. As far as how Jesus modeled the life of prayer, ito rin ang gusto niyang landas na tahakin natin sa pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Kapatid, kamusta ang iyong prayer life? Alam ko na dumarating tayo sa time na parang gusto na nating tumigil sa pananalangin. Kasi parang wala namang nangyayari. But I want you to know na hindi nasasayang ang iyong mga panalangin. Hindi winawalang bahala ng Diyos ang iyong mga luha. Just in fact, sabi ng Bible, ang ating mga luha, iniipon niya. Hindi nasasayang ang bawat patak ng iyong luha. Alam niya yung pinagdaraanan mo. Alam niya yung nahihirapan ka. Pero alam mo rin ba na ang Diyos palaging nakikinig? Palaging nakatingin sa iyo, pinagmamasdan ka niya. Maging matyaga ka sa pananalangin. Maging tapat. Huwag kang tumigil sa pananalangin kasi in His own perfect time. Hindi due time. Hindi your own time. But on His own perfect timing, makikita mo, mararanasan mo siya. Just be patient. Magtiwala lang sa Panginoon. Sabi nga, wait upon the Lord. Trust Him.
And ipag-pray mo na, Lord, wala akong makita, walang pag-asa. Lord, buksan mo ang aking spiritual eyes. Because you know, when you pray, greater things will happen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hindi ko po alam kung ano ang kahilingan mo sa umagang ito. Pero isang bagay ang tiyak ko, as you pray, i-deal mo sa Panginoon. Tagal mo na nagpe-pray, hindi mo alam kung mangyayari pa. Hindi mo alam kung magaganap pa. Pero magtiwala ka sa Panginoon. Totoo siya sa kanya mga pangako. Prayer is a relationship. Claim you are a child of God. Pwede kang lumapit sa kanya ng puso sa puso. Oh, Jesus. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kung meron ka ng matagal nang hinihingi, Kalakasan wala ka ng pag-asa, wala ka ng makita, kapatid, be patient. ako'y Trust in the Lord. magtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagulat, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagulat, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ako'y magtitiwala sa iyo. Maaring meron kang hinihiling sa Diyos, nananampalataya ka naman, nagtitiwala ka naman, pero hanggang ngayon parang walang pag-asa, parang walang linaw. Tingin mo nga parang lumalala pa nga ang sitwasyon. Pag-pray mo, Lord, open my eyes. Lord, buksan mo yung paningin ko. Yung pag-asang hindi ko makita, makikita ko ngayon, Panginoon. Yung katugunan na parang malabo na, Lord, lilinaw siya ngayon. Connect your heart unto the Lord this time. Kung
kung hindi mo ginagawa ang pagpe-pray araw-araw, which is very important to you, alam mo ba sa panalangin, ito yung pagkakataon na naibubuhos mo ang sarili mo sa Diyos. Yung hindi mo masabi sa tao, ibukas mo lang sa Panginoon. Yung hindi mo kaya ni Lord. Yung hindi mo magagawa ni Lord. Yung imposible sa iyo, posible sa Panginoon. Just pray to God. Gawin mong buhay ang pananalangin. I-enjoy mo ang pananalangin. It is a relationship. It is not an activity. Hindi bahagi ng programa ng church ang prayer. Buhay mo ang prayer. Pagyamanin. Lord, sa umaga pong ito, itinataas ko sa iyo ang bawat isang naririto sa sanctuary na ito. You know their hearts. Wala kaming maitatago sa iyo. Ang lahat, Panginoon, nakalantad. Lahat nakikita mo. Kaya alam mo kung ano ang sitwasyon ng iyong mga anak sa umagang ito. Tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming sitwasyon. Ano man ang aming kalagayan, O God, salamat sapagkat meron kaming Ama sa langit na aming matatawagan, na pwede naming dalhin ang lahat naming mga pangangailangan, ang lahat naming kahilingan, ang lahat naming bagabag at may assurance kami because you care for us. We are your children, O God. You are our Father. Kung merong higit na magmamalasakit, makauunawa sa amin, walang iba kundi Ikaw, O Diyos. Lord, we are praying to help us to make our prayer, a habit, Panginoon. A prayer na merong dedication, Panginoon, na anuman ang sitwasyon, mananalangin kami in good times or in bad times, O God, we will pray. Magkakaroon po kami ng passionate prayer, Panginoon. Mataimtim, malalim na pananalangin. Lord, we will pray especially with thanksgiving. Alam ko, mahirap magpasalamat kapag gipit. Mahirap magpasalamat pag may karamdaman. Pero Lord, ito yung kalooban mo sa amin. Help us to be thankful in any way. Lord, help us to intercede also. Hindi lang kami, Panginoon, ang aming concern, kundi ang ibang tao. Yung mga taong wala pang pagkakilala sa iyo, Lord, we are praying na bigyan mo ng burden ang aming mga puso to pray for them. To intercede for them, especially ang aming mga mahal sa buhay, mga tao sa paligid namin. Salamat, O God, sa lesson ng pananalangin. You are our example. Buhay mo ang pananalangin. Kaya kami bilang follower mo, bilang disciple mo, Lord, gagawin po naming habit ang pananalangin. We will trust you, God. Pagtitiwalaan ka namin, pananampalatayanan ka namin na walang panalangin namin nang hindi mo dinirinig. Walang mga luha ang masasayang sapagkat bawat luhang ito, Panginoon, pinapahalagahan mo, O Diyos. Wala dapat pinakamasarap sa pakiramdam namin kundi ang makipag-usap sa iyo, Panginoon. Help us to make our prayer a habit. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong katugunan, sa iyong pagkatagpo sa mga taong dumalangin sa iyo. Ano man ang itinaas ng kanilang mga puso this morning, by faith, O God, in our spiritual eye, we receive it. We claim it in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen.